ingat sa aming buhay sa buong araw, sa mga nakalipas ng araw. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat din sa pagkatawad sa aming mga kasalanan. Salamat din sa inyong banal na pumili sa langit at patuloy ng kasalanan. Kami po ay hindi patuloy sa inyong pagkakas. Hindi namin ang banal na Espiritu na sa pagkakulugan upang kami ay makaintindi sa inyong sasabihin sa inyong ito. Palain ang aming faith, siya pagkakala sa aming masahe, paalala sa kanya ang lahat ng salitain na alis sa inyo upang kami lahat ay makikilaban ang aming isipagabay. Pagpalain po ang aming mga kapatid at ang aming mga nasa mga tahanan pa. Sila po ay makaalala ngayon ay araw ng pagsamba at kami po ay kakasa at pagmalalim sila. Salamat po sa pagpunin mo sa ito. Salamat sa pagpunin protection ng aming kapatid. Ipinang mo lahat ang aming mga sa pangalan ng Jesus. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay ito naman sa ating serbisyo upang tayo mananalangin. Hinihingi ko po ang lahat ng mga kapatid o mga nagsubaybay sa ating online. Aking po hiling kung sila man ay mayroong mga gusto na request, either kung malalamin man ngayon, kahit paiwating lamang sa ating Facebook page upang ang lahat ng yan ay ating mabasa sa ating online na makikita sa buong mundo. Kung meron man kayo gustong ipanalangin, i-text lang, kahit hindi lamang ngayong gabi, amin pong sisiguraduhin. Kung kayo po ay nag-text sa ating o nag-chat sa ating Facebook page at sa YouTube channel, amin po naiyahan ang aming mga kapatid na sa live. Sila po ay kung meron man silang request, ating mga kapatid, ang ating mga kaibigan na gusto silang ipahiwatig ng mga mensahe o request para sa panalangin sa gabi ito. Kung ito ay hindi man mapansin ngayong gabi, mabasa natin sa ating Facebook page, amin kong isiguro sa inyo na amin kayong dadalhin sa aming mga panalangin na bigay. At ngayon po, sa atin naman dito sa ating personal na pangangailangan at hihiling sa Panginoon at salamat. Bukas po yung ating misa upang kayo po ay magsasalita, request man yan or pagpapasalamat at ang mga may sakit, mga kapatiran natin, anong iba't ibang kahit ano lang ang inyong gusto parating sa Panginoon upang sama-sama natin itulog sa ating mga Diyos. So, mag-umpisa tayo dito. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat na pinapanood sa aming pamilya. At sama po natin sa dalawin ang aming pagkakataon ng Lord, si Ubuti po ng parang Kaya sa akin na, nagpapasalamat po sa Panginoon dahil
na ibigay mo sa akin hanggang ngayon. And yun po, hindi ko alam kung pero napasalamat ko naman sa Panginoon kasi hindi ko lang maalala kung nakaraan lang, parang bago lang ako ulit nagkalat na. Pero kasi, pag nagkakalag na kita kasi parang indication na healthy pa yung body mo. Kasi balance pa ito sa iyo na good. I-balance sa lahat ng nasa katawan mo sila na nagkakatulog sa ito. Thank you Lord kasi nadalanan ako nung tapos na yung birthdays namin ngayong taon. At dumating siya nung patapos na. Yung Saturday ng gabi. Kaya sabi ko sa Panginoon, thank you kasi hindi ako nagkalag na yung may trabaho pa. Yung nasa office pa ako. Sa prayer talaga namin sa prayer, yung trabaho ko po sa nagtagal pa. Sana po ay tumagal pa mo na-extend pa yung kontak ko. Kasi dati po kami rin sa trabaho ay ninatanggal po sa trabaho natin. Kaya doon ako sinamahan kasi nga natatanggalan na sila. At tinikla na yung performance natin mga employee. Yun, mas pag-pray po ninyo na magtagal po ako sa trabaho. Pag-pray din po natin yung ating iglesia na tayo ay lalong lumago. Sa ating pananampalataya at sa Panginoon, yung mga kapatiran po natin, makasama na alit na sa iba. And then, yung outing po natin, pag-pray po natin yan na maganda po yung panahon ipatawag sa ating Panginoon. Ang lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Wala man na po sa araw-araw po ng proteksyon, lalo po sa kalakasan, ganoon din sa patuloy ko na kasama ang aking pamilya. Hindi ko lang po na dalangin po natin hindi kami sa akin, hindi kami po sa ating lahat po, sa ating mga kapatid, ang ating po magawin po tayo ng matibay na pananampalataya at puno ng pag-asa mula sa Panginoon. Ano man po yung ating mga naranasan, magawin po tayo ng pag-asa at palagi po natin alalahanin at tatandaan na ano man po ang ating mga pinagdaanan, tayo po ay may Diyos na hanggang sa tayo ng Ang muli magandang gabi po sa ating lahat. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa buong taon na ito na siyang nagbigay sa ating lahat ng pagpapala na natilig sa buhay at kalahatan. Ako rin nagpapasalamat na sa last Wednesday, last midweek of the year ay nandito tayo, patuloy tayo kahit ilan lang tayo ay nagawa natin magpatuloy at hindi tayo naka-escape sa pagsamba sa Kanya sa midweek na iilan lang po tayo. Ngayon ay last na siya na midweek natin sa year 2025 kasi next Wednesday ay New Year na siya, January 1. Pagka 6 na ako sa sunset. So, ating puli na Panginoon na tayo ay nandito ngayon. Dalangin din natin mga kapatid, yung ating mga kapatiran na sila din ay higuin ng Banal na Espiritu na kung ano yung kalakasan natin sa pagsamba sa araw ng Sabat, nawa ay maisip din nila, paalalahanan din sila ng Holy Spirit na gano'n din mo sana sa kalakasan yung pagsamba natin sa Merkulis at Biyernes. Gano'n din ang ating mga kapatiran na hindi nagsasamba
atin dito. Palaging idalangin mga kapatid kahit sa ating personal na panalangin. Kung ito sila palaging panalangin. Okay. So, wala na po. Okay, ating ilalangin mga kapatid yung ating last na pagsamba. Sana tayo lahat ng mga member at yung mga kapatid natin na hindi natin makita, hindi na natin nakita, na sila ay makita natin sa ating pagsamba, pagpulong sa Panginoon Pasalamat. So, individual po tayong manalangin mga kapatid. Ating tandaan yung mga
Ating sunod yung special song. Sister Eliza.
Mapipinwit mga kapatid. Kumusta po kayo? Ilang tulong na lang tatapos na ang 2025. Ating purihin ang Panginoon, pasalamatan natin. Katulad ng nakatulat sa awit 156 verse 2, sabi doon, O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Amen? Bago tayo magpatuloy, tayo ay magpapanalangin. Let's pray, pinakamayos na kapangyarihan sa lahat. Patuloy namin pinapasako sa aming sarili, sa oras sa Panginoon, sa aming pag-aaral, kasumpo kami ng patuloy na biyaya sa magitan ng iyong kasalita na aming maririnig. Na magbigay sa amin ng kalakasan, sa aming espiritual na kalagayan, at sa aming magiging daan, magiging tagapagsaguyod sa aming pamumuhay habang kami ay naghihintay sa iyong huling pagpalito. Tanggapin mo nawa ang iyong mga kapulit na salamat sa oras ito, nakasumpo kami ng biyaya ng iyong tanang paningin, at kalapit ito sa patawad sa aming mga pagkakasala. Sa aming dalangin, sa dalang ng Panginoon sa Santo Pagmitas. Amen. Mulay-mulayin natin mga kapatid ang napakabilis na lumipas ng taong 2025. Kung gaano mabuti ang Panginoon, na sa mga oras na ito ay nakatayo pa rin tayo. Amen? Ang iba ay nakaranas ng mabubuting kalagayan sa 2025. Ang iba naman ay nakaranas ng malulungkot na kalagayan. Ngunit ang pasalamatan sa Panginoong Diyos na ang pananampalataya ay hindi nawawala sa puso ng bawat isa na ito'y nananatili. Habang patagal ng patagal ang panahon at papasok naman tayo sa 2026, nasabi sa Apokalipsis 12 verse 3, basahin muna natin. Sabi dito, kaya magala kayo, o mga langit, at kayong mga naninirahan diyan. Kapag-kapag ang lupa at dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot. Palibhasa ang niya na may kinalaman ang kanyang panahon. Sa 2026 na darating, paiksi ang kanyang pagkakataon at sa mga panahon at sa bawat mga panahon mayroon pa siya, alam natin na lalo siya nagsusumikap. Kaya sa 2026, panibagong hamon na naman sa buhay. Sabi sa 1 Corinto 10 verse 12, huwag daw tayong umasa na nakatayo tayo ngayon, sapagkat kakabukas ay matumba. Ano ang ibig sabihin ng Apostol Pablo? Kailangan huwag magtiwala sa kalakasan ngayon, at kakabukas, naniniwala tayong malakas tayo bukas o sa mga darating na mga araw, yun pala ay naging mahina na tayo. Ano ang ibig sabihin? Nahimok o nahila na ng makasalimot ng mga bagay ang ating damdamin, ang ating puso, ang ating intensyon. Kaya ang paalala ng Apostol Pablo ay huwag maging kampante. Kailangan laging buhay-buhayin ang mga hinaharap ng mga panahon sa araw-araw na pamumuhay. Dapat lagi natin iisipin na ang panahon ay sadyang na makalapit na. Habang ako'y nanonood ng Facebook sa Maynila, ang daming nasusunog. At ang bagyo ngayon talagang nalangalit na. Katuparan na sabi ng Panginoon, na magtanong ang kanyang mga alam, sabi ng Panginoon, ito ang mangyayari, ito ang mga sign, ito siya. At hayagan nakikita na nating mga mata at narinig na ating mga tainga, yung mga tanda na sinabi ng Panginoon, nakikita na natin. Kaya alam ng Diablo, ang dakilang kaaway, na ang kanyang pagkakataon upang ilangin ang
lamang. Kaya mas lalo siyang lalo siyang iisip ng mga matatalinong mga hakbang upang sa maiksing panahon na kanyang pamamalagi sa lupa ay anak niya ang kanyang bandila at marami siyang mabihan. At sa totoo, marami talaga siyang mabihan. Sa nalalapit ng pagtatapos ng 2025, libo-libo ang nababautismuhan. Sa bawat bayan, sa bawat baryo, marami ang nababautismuhan, libo-libo. Pero ang nawawala, libo rin. Nakakulungkot ang isipin, pero ganito ang sinabi ng Apostol Santiago, basahin natin. Santiago 2, Dalawang kapatid natin ito. Unuhuan 2 verse 19. Sabi dito, matapos nilang tanggapin ang pananampalataya at tumanggap ng Santong Bautismo, hindi nagtagal sila ay nawala dahil ito ang sinabi ng Apostol Juan. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Ano ang ibig sabihin? Samantalang sila ay sumampalataya sa Panginoon. At pagkatapos ng ilang panahon, sila ay nalaglag. Anong ibig sabihin? Sapagkat natalo sila sa mga pagkukumbinsi ni Satanas. Ayan. Sabi ng Panginoon, sa isang kondisyonal na pananalita, sabi niya, manalihing tapat, Mateo 24:13, ang manatiling magtatapat ay siyang maliligtas. Ngayon, pag nagtapat at nasupungan ng tapat, ito ang pangako ng Panginoon. Kung basa natin sa Apocalypse 3 verse 5. Sabi dito, ang magtagumpay ay dinihisan ngayon ng mapuputing damit at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Yan. Ang magtatagumpay ang mananatiling tapat, sabi ng Panginoon ang kanyang pangako, didinihisan ko sila ng mapuputing damit at ang kanilang pangalan ay hindi ko papawiin kailanman sa aklat ng buhay. Kaya, nanatili tayo sa 2025 na malapit na magtapos. May panibagong hamon na mangharapin sa 2026. Kaya ang pangako ng Panginoon, ang sino bang magpapanatili at magkamit ng tagumpay, sabi niya ito, ang regalo. Ang inyong pangalan, hindi ko aalisin sa aklat ng buhay kailanman. Kaya ang paalala dito sa 11, ako'y tumarating na madali, paghawakan mo matibay ang nasa iyo upang walang mag-agaw ng iyong corona. Amen? Ayan. Ang dakilang kaaway ay hindi natutuwa.
Nalagpasan yung lingkod ang taong lumipas at malapit ng lilipas na 2025. Siya ay mag-isip, hindi kita nadali sa 2025, saka ito 2026. Madadali na. Pero kapag ang ating puso ay laging nakauwi sa mga salita at mga paalala ng Panginoon, kailanman wala siyang bahagi na manalo. Doon sa iglesia ng Milagla, natanungin ko ang sekretary, ilan ang members talaga ng Milagla? Sabi niya, marami. Sabi niya, kung magsisimba lang na, marami. Pero kumusta? Ilan lang na pamilya ang nagsisimba. Tapos hindi pa talaga lahat nagsisimba ang pamilya. So, ang mga paalala, lalo-lalo na sa 2026, lagi na natin lalahanin na ang Panginoon ay lagi na nagpapauna at nagpapaalala. Ang sanlibutan lalo gumaganda. No? Ang sanlibutan natin habang tumatagal lalo gumaganda. Dahil maraming mga naso, mga naiimbintong mga aniwan. Naalala ko yung kumpare ko, Bonagin. Isang kwento na lang, patapos tayo. Bonagin, siya ay pumunta sa Maynila. Mga sobrang isang linggo. Pag-uwi, maraming kwento. Sabi niya, grabe talaga ang Maynila. Ngayon, nakakapanibago na. Mayroon daw sila napuntahan ng isang building na puro computer, puro daw laruan. Sa baba daw hanggang sa ikalawang palapag, puro daw mga yung computer. Karira, ito ang mga drive. Sabi niya, araw-gabi, taning mga tao. Matatanda, bata, nandun daw. Hindi nawawala ng tao ang aliwan na yun. Ang tanong, ang lahat ng nahumaling sa mga bagay niya, kumusta pagdating sa sunada ng paghukom? Ito ang malaking bitag na pinapaalala ng Panginoon. Kailangan ika ay manatili kayo tapat sa akin. Sapagkat kung hindi kayo manatiling tapat sa akin, aalisin ko ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Pero kung mananatili, kailanman ay hindi mo kayo ng pangalan. Sa oras na ito, maraming salamat sa Panginoon na tayo ay manatili na tayo na may takot sa puso at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Maraming salamat. Maraming salamat po sa mensahe natin narinig sa gabi nito. Bilang tugon po, ating awitin ang Lord, I will not forget. Sa nagilang tuloy-tuloy.
sa patuloy